Brother Willie, I am Ray Intila from Bacolod. Wala na tayong panahon siguro, ano? Sige po. Mag-overtime tayo ng konti. Ako bahala sa FB. I have some questions. For example, narinig ko sa iyo sa TV na sinasabi mo lahat ng mga tradisyon ay human traditions yun at tawang masasama. Based on Matthew 15 verse 3 and Mark 7 verse 9. Pero sa 2 Thessalonians 2:15, sinasabi ni Saint Paul, "Therefore, brethren, hold fast to the traditions which you have learned from us, whether by our word or by our epistles." Ang tradisyon din ay sinusuportahan ni San Pablo sa 1 Corinthians 11:2 at saka sa 2 Thessalonians 3:6. There is no question about that. They are teaching traditions. But traditions that is not contrary to the Bible. So not all traditions are bad, but there is what we call apostolic tradition. And that tradition came from God. If you are going to read the verse that you have given in 2 Thessalonians chapter 2, verse 15, "Therefore, brethren, stand fast and hold the traditions which ye have been taught, whether by word or our epistle." If you are going to analyze that verse, the tradition is also recorded in the epistle. So that's apostolic tradition. Did you notice that, brother? The tradition is also recorded in the epistle or by the word of the apostles. Therefore, if you can find traditions contrary to what is written in the epistle, that is a tradition that came from unauthorized sources. And we must not believe on those. Example, according to Apostle Paul in 1 Corinthians 15, 50, 51, 52, flesh and blood cannot inherit the kingdom of God. Neither the corruptible can inherit the incorruptible. Now, there is a tradition in the Catholic Church that Mary was brought up in the clouds or into heaven, body and soul. Where did you get the tradition that is contrary to the Bible? Brother Eli, before we go there, 2 Thessalonians 2:15 says, "The traditions which you have learned from us, whether by our word or by our epistles." Ibig sabihin, hindi pala lahat ng tradition ay sinulat. No, brother. It doesn't mean like that. It doesn't mean like that. Certainly not. You see, whether by our word or by our epistle. Why? Because Paul have had the opportunity to talking to these people without epistle, without letters. And there are times when he communicate to them with letters. Sometimes he preach personally to them. So dalawang klaseng tradisyon, written at saka oral. Oral dahil narinig nila. At katunayan, tinan mo yung 1 Corinthians, it is an epistle. Can we stick to 2 Thessalonians 2:15, Brother Eli? Can we stick to 2 Thessalonians 2:15? Kasi sinasabi niyan, tradisyon na inyong nalaman mula sa amin sa pamamagitan ng salita o sulat. So, dalawang klase pala yun. Oo nga, galing nga sa mga apostol yun. And the apostle, kahit na yun sinabi lang nila, dapat paniwalaan na member yun. Ngayon, how do you come to know na yung tradisyon na yan totoo? Dahil yung sinabi nila, sinusulat din nila yun Wala naman silang sinabi na hindi nila sinulat At tinan mo babasahin ko sa yung prueba. Sa 1 John. Iyang buhat sa pasimula, iyang aming narinig, iyang nakita ng aming mga mata, iyang aming namasdan at nahipo ng aming mga kamay, tungkol sa salita ng buhay. At ang buhay ay nahayag, at aming nakita, at pinatotohanan, at sa inyo'y aming ibinabalita ang buhay na walang hanggan, nakasama ng Ama, at sa atin ay nahayag. Iyang aming nakita at narinig, ay siya rin naming ibinabalita sa inyo, upang kayo naman ay magkaroon ng pakikisama sa amin. Oo, at tayo ay may pakikisama sa Ama at sa Kanyang Anak na si Jesucristo.
At ang mga bagay na ito ay aming isinusulat upang ang ating kagalakan ay malubos. Yung nakita namin, yung narinig namin, sinusulat namin, sabi nila. Brother, Therefore, hindi all lahat ay sinulat. Yung mga bagay lang. Excuse me, brother. Tapusin po natin si brother. Okay? Hindi po tayo magkakaintindihan. Ano yung tinatanong niya? Nagbabatin po siya kasi kaagad eh, brother. Brother Eli, hindi kasi sinabi dyan, lahat ay sinulat. Meron, tingnan mo na, hindi mo pa naman ako natatapos eh. Ang sabi, yung aming nakita, narinig, sinusulat namin sa inyo. Di ba? Sabi niya. O ngayon, yan ay panahon nila San Juan, panahon nila San Pedro. Pero later, nung panahon na ni Lucas at ni Pablo, lahat ng mga sinabi ng mga apostol, sinulat na lahat. Wala nang kulang. Pakinggan mo ha, sa Lucas 1:1 hanggang 3. Yamang marami ang nagpilit mag-ayos ng isang kasaysayan noong mga bagay nang naganap sa gitna natin. Alinsunod sa ipinatalo sa atin nilang buhat sa pasimula, ay mga saksing nakakakita at mga ministro ng salita. Ay minagaling ko naman, pagkasiyasat na lubos ng pangyayari ng lahat ng mga bagay mula ng una, na isulat sa iyong sunod-sunod, kagalang-galang na Teofilo. Okay, tamo, pagkatapos siya sa atin ni San Lucas, lahat ng bagay, sinulat ko kayong lahat. Pagka sinabi mo pang merong hindi nakasulat, ayaw ka nalang maniwala sa Biblia. Kasi pagkasiyasat niya, sinulat niya lahat. Ito, prueba ko sa'yo, ha? Yung hindi na isulat ni Pablo, ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas, ay ni Juan, isinulat ni Lucas. At mo, bibigyan kita halimbawa, na isulat na nga lahat. Sa 20:35 ng gawa, hindi sinulat ito ng mga naunang ebanghelista, pero siya sinulat niya eh. Basa. Nagbigay halimbawa ako sa inyo sa lahat ng mga bagay na sa ganitong pagpapagal ay dapat kayong magsisaklolo sa mahihina at alalahanin ang mga salita ng Panginoong Hesus na siya rin ang may sabi, lalong pang mapalad ang magbigay kaysa tumanggap. Okay, tamo? Ay, ang aral, lalong mapalad yung magbigay kaysa tumanggap. Hindi sinulat ni Mateo, hindi sinulat ni Marcos, hindi sinulat ni Juan. Pero sinulat ni Lucas. Dahil sabi niya, nang masiyasat niya lahat-lahat, isinulat niya na lahat-lahat. O, ano pa kayo nasasabihin mong hindi nakasulat Ito na ang hindi na isulat, Brother Eli. Ha? Ito hindi na isulat. Saan mababasa sa Biblia, kapitulo at saka versikulo, na ang Bagong Testamento ay mayroong 27 books and only 27 books. At sino nagsabi na there are 27 books? Saan mababasa sa Biblia na? Kapitulo o versikulo. Na? Na there are 27 books of the New Testament. Ay, ganito yon. Yung sinasabi mong 27 books of the New Testament, parang ibig mo sabihin, hindi nakasulat na 27, di ba? Sa ang kapitulo sa versikulo nga. Hindi, ang ibig mo ba sabihin, dahil hindi nakasulat yun, hindi ka naniniwalang 27 lang. Saan nakasulat yun? Sino nagsabi na there are 27 books in the New Testament? Ganito yun, kapatid. Ang mga books, kasi hindi naman panahon natin nasulat yan eh. It was written way back 2,000 years ago. Ngayon, nung yan ay makita ng mga scholars, ikinumpile yan, lumitaw there are 27 na available. No? Sandali, wag ka muna sasagot, makinig ka muna, maintindihan mo ko. Ako kasi hindi naniniwalang 27 lang yan eh. Yung yung 1 Corinthians yan, hindi naman 1 Corinthians yan, 2 Corinthians na yan eh. O ngayon, bakit naman hahanapin mo yung wala, meron namang present, di ba? Meron namang available. Ba't hahanapin mo yung wala? Hindi yung available, yun ang iniloob ng Diyos makarating sa atin, o kagaya nung kay Lucas. Totoo, kay Lucas ka lang bumasa, malalaman mo na lahat. Dahil sabi niya, sinulat niya lahat eh. Okay, tamo. Di, wag mo nang basahin yung Mateo, wag mo nang basahin yung Juan. Kung basahin mo si Lucas, ano pa, kulang nun? Sinulat niya nga lahat-lahat. Okay, tamo na. Kaya kung mag-uusap tayo, kung kumpleto ba yung dalawa lang eh, pwede na eh. Sabihin mo sa akin, kasi tinan mo basahin mo yung sulat sa Efeso, kapareho nung sulat sa Colosas, kapareho rin nung sulat sa Corinto, essentially the same. O, diba? Kaya lang, may mga circumstances na hindi nakasulat na, halimbawa, yung sa Corinto, merong nagdududa kay Paul, hindi na sinulat sa Colosas dahil hindi naman nagdududa yung taga-Colosas. Pero yung aral is practically the same. Yan ang dapat mo intindihin. Parang hindi nasagot yung question ni Brother Eli. Sino nagsabi na there are 27 books
and only 27 books is kasi not impertinente yung tanong mo, kapatid eh. Impertinente yan, tanong nang hindi nakakaintindi, ha? Sino mo, pakinggan mo ako, ha? Sino mo, ha? Ang punto kasi, Alam ba ni, sandali, pakinggan mo ako. Alam ba ni Mateo na susulat si Lucas? Of course, hindi alam ni Mateo na susulat si Lucas. Dahil hindi sila magkasabay na naging lingkod ni Kristo. Alam ba halimbawa ni Moises na susulat si Mateo? Hindi naman eh. Paano ngayon sasabihin mo sa akin na isusulat ni Mateo, o 27 kami susulat? Illogical yun eh. Ang hanapin mo, yung mga isinulat. At dito sa nasulat, learn from what was written. Ang nakasulat sa Biblia. 2 Timothy chapter 3 verse 50. ito lang kasi ang punto ko, Brother Elaine. Ang 27 Wala kang books pala, punto yung sa'yo. Wala kang punto eh. Kumbaga sa Arnibal, hindi tama ang consistency ng tanong mo. Walang punto. Kuha ka natin sa akin yung 27. Ang nandyan nga yung 27 books, ano? Bigyan ka maghanap. Kasi ang sabi sa 2 Timothy chapter 3, verse 16, pakibasa. Ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos Kita mo na, mahigit pa sa 27 yan. Lahat ng kasulatan kinasihan ng Diyos eh. O sa New Testament, 27. Sa Old Testament, marami rin. Ang sabi niya, lahat ng kasulatan eh. Ba't mo kung hahanapan ng 27? Impertinent yan sa hinahanap mo na yan. ang punto ko lang kasi, Brother Elaine, ang Catholic Church nag-compile yan at nagsabi na there are 27 books. That's why when you have the 27 books, you are actually depending on the authority of the Catholic Church. Is that right? Sino Catholic Church ang nagsabi? Asan ang prueba mo na Catholic Church ang nagsabi na 27? In the Council of Carthage in 393, kinumpile yan during the time of St. Augustine at sinasabi, there are 27 books in the New therefore, you Testament. believe in your heart na ang nagsabing 27 yan ang Catholic Church. Catholic Church. Catholic Kasi Church. even si Martin Sasabihin ko Luther sa'yo, nagsabi na nakakamali yung Catholic Church mo. Dahil hindi 27 lang yan. Papatunayan ko sa'yo, there are 30. O, tuloy mo, babasa ako ha. Basahin natin ang 1 Corinthians 5:10. 1 Corinthians 5:10. Tinan mo yan, sinasabi mong authority nag-compile, mali-mali ang compilation, binigyan nila 1 Corinthians daw, hindi 1 Corinthians yan, second yan eh. Pakinggan mo, 5:10 ng Korinto. Isinulat ko sa inyo sa aking sulat na huwag kayong makisama sa mga mapakiapit. Sa English mo basahin. 5:9. I wrote unto you in an epistle not to company with fornicators. Before this writing, present writing to the Corinthians, there was a previous one that he wrote to the Corinthians. Now, the Catholic Church called that book 1 Corinthians. Are they not mistaken? They are of course mistaken because there was a previous book, prior to that 1 Corinthians. Therefore, it must not be 1 Corinthians. That must be 2 Corinthians. O ngayon, sasabihin mo, sila nag-compile. Saan nila nilagay yung 1 Corinthians? Tinago nila? Asa na yun? O, kita mo na, di mali yung authority sinasabi mo. Pati mo, eto pa isa. Sa Ephesians, meron pang text Ephesians. Pakinggan mo, basahin natin sa Ephesians. How that by revelation he made known unto me the mystery, as I wrote afore in few words. Kita mo, may una siya sinulat sa mga taga-Epeso. O saan nilagay ng Katoliko yan? O sabihin mo kayo authority nag-compile. Sasabihin mo, ako nagbabatay sa authority ng Catholic Church. Never! Because what I know is not known by the Pope of the Catholic Church. Asa na ngayon yung taga-Epeso? Sana yung inunang sulat ni Pablo sa Epeso? Itinago nyo o pinagbili nyo? Asa na yung 1 Corinthians? Ha? Tinago nyo o pinagbili nyo? Huwag mo sasabihin sa akin yung Catholic Church ang authority. Hindi authority yung tanga. Hindi authority yung kulang ang turo. Dapat mo maintindihan yan. O magalit na kayo sa akin. Di bali na. Kahit lahat ng tao sa Pilipinas magalit sa akin. Kung kayo authority, kinulang-kulangan ninyo ang Biblia. Itinago nyo o winalan nyo yung iba. Yan ang sinasabi ko. Ang punto kasi dyan, yung nakita lang ng mga aklat, that's why there are 27 books, at saka nag-proclaim yan ay the Catholic Church. Saan galing yung Protestante, di ba sa Catholic Church? Akala ko 5 minutes, naka-15 na pala tayo, Brother Joseph eh. Sabi mo kasi yun eh.
Siguro malinaw na yung punto. Mabuti, mag-usap tayo ulit. Balikan bukas, kapatid, kung lolobin. Wala nga akong time dito eh. Gusto mo, dialogue tayo, Brother Eli? Oo, sige, balik ka dyan. Araw-araw kung gusto mo. Kasi uwi ako na Bacolod by Sunday. Kung gusto mo, araw-araw, kapatid, pala pinagpapanggol mo yung Catholic Church authority. I will prove to you that there is no authority whatsoever in the Catholic Church. So, anong oras tayo mag-ausap, Brother Eli? Ha? Anong oras tayo mag-ausap? Gusto ko kasi friendly dialogue, Brother Eli. Huwag yung sigawan, huwag yung yawan. Kaya ako sumisigaw kasi nagbabatin ka, nagsasalita pa ako. Just want to emphasize what I'm saying. Hindi naman ako galit eh. Ang totoo niya, no, Brother Eli, hindi naman ko mo sumisigaw, mayabang eh. Meron nga, malumanay, ang yabang eh. Huwag niyong palitawin ako mo nagtataas ng tono si Brother Eli, nagyayabang. Meron dito, hindi nagtataas ng tono, pero mayabang. Hindi kaya patunayan kanya sinasabi. Yun po nga. Anong oras tayo bukas mag-dialogue, Brother Eli? After them, ito ang balita. Sige, balik ka dyan. Ano? 11 o'clock. Okay, 11 po. Balita which is 11 o'clock. So, from 11 o'clock to 12 o'clock, we will have a dialogue. Yes. Kung gusto mo, sama mo yung pare. Magsama mo yung pare. Sama mo dyan. Patutunayan ko walang authority ang Catholic Church. Brother Eli. So, anong topic natin bukas, Brother Eli, whatever you want. Opo. I will prove to you that the Catholic Church has no authority at all. Okay. Because you claim authority over matters you do not know. Pero Joseph, si Kinong Ray Entila, para mabigyan lang natin si Brother Eli po ng informasyon tungkol sa kanya. Siya pala isang tauhan ni Ginoong Fernandez. Yun pong mayabang na mayor sa Cebu City na Katolikong nag-aamon. Mabuti. At ang pamalita daw pala sa Cebu City ay hindi nyo daw po siya sinipot sa debate na hindi naman totoo. Kalokohan yun. Katarantaduhan yun. Kagaguhan yun. Hindi totoo yan. Ha? Hindi ko siya sinipot sa debate. Siya pa. Siya nga ang hindi sumipot doon sa ating ginanap doon, di ba? Opo, para pumalaman doon. Kasi mga taga-Cebu yan. Hintay natin siya doon sa anuman lugar yun. Cebu Coliseum. Opo. Di nga siya nga hindi dumating. Tapos babalik ta rin niya pa. Sinungaling siya. Kung gusto mo, papuntahin mo siya dyan sa SBN, kita mo, kahit ayaw kong pumunta dyan, ayaw kong papuntahin dyan na officers natin, pupunta ako dyan. Ganyan lang. Ako ganyan lang. Huwag niyo sasabihin, authority kayo ng Biblia, hindi niyo naman alam ang nakasulat sa Biblia. Napaka-impertinente naman, sabi ng Biblia, huwag kang magpapabayad, nagpapabayad kayo, tapos kayo pa authority. Correct. Malaki naman kawalangyaan yung ginagawa na yung mga ganyan. Opo. Sabi ng Biblia, walang bayad eh, tapos nagpapabayad ka, tapos ikaw pa authority. Patarantaduhan. Maala. Sige, at tamayanan niyo po yan. Bukas walobin na Diyos, mga kababayan. Nag-overtime na tayo ng gabi. Kaya itinan na lang natin kung sino talagang mayabang. Di ba? Sige, Attorney Rosal. Magyayabang ako. Never na magyayabang ako. Pag sinabi ko, may prueba ako. Sila raw authority, sila raw nag-compile. Bakit binawasan nila? Asan yung 1 Corinthians? Asan yung 1 Ephesians? Kita mo, meron pa ako ililitaw bukas. Inalis din nila. At pabayanan yan. Huwag kayong magpapabayaan na hindi nyo masubaybayan ito. Di ba, Attorney? Di ba, pala? At sa mga discussion aficionados, oras con todas para las manos. Yan po ay atin namang ipagpapatuloy itong ating palatuntunan ang dating daan. At kagaya po ng inaasahan kagabi, ay nagkaroon po ng nabiti na pag-uusap sa pagitan ni Brother Eli Soriano at ng isang representative ng Katoliko, si Ginoong Ray Entila, isang profesor ng De La Salle, Bacolod City, na kung saan ay nagsadya siya rito upang pag nag-propose siya ng isang pag-uusap. Pero sa pag-uusap po namin kanina, mayroong parang pagbabago lamang po. At Brother Eli, nandito po yung kanyang proposisyon na ibig daw niyang patunayan. At nga pala, advisory po natin galing kay Bradmel, yun pong legal at spiritual ay nagbibigay ng daan si Attorney Rosal na bukas na lamang daw po upang mas medyo mahaba-haba ang maging pag-uusap ni Brother Eli at na ating panauhin sa gabing ito. Salamat kay Attorney Rosal sa pagpapagamit niya ng kanyang oras
ng kanyang segment na legal at spiritual. Kaya yung pong sumusubaybay pa rin, Attorney Paseng Rosal, bukas yun na po mapapanood ang kanyang legal at spiritual. Samantala, dakuha na po agad natin ang proposisyon na inilalahad ng ating bisita rito. Siguro mas maganda kung ipakita po natin ito sa screen. Meron na ba tayong nasa nauna na ito? Nakalagay po dito, Brother Eli, at gayon din naman sa ating mga kababayan, resolve that the sources of authority for salvation are the Bible, Apostolic tradition, and the Catholic Roman Church according to the Bible. Ray V. Entila, Roman Catholic Affirmative. Inuulit po natin, resolve that the sources of authority for salvation are the Bible, Apostolic tradition, and the Catholic Roman Church according to the Bible. At Ray Entila, affirmative. At therefore, si Brother Eli po ay lalabas na sa negative side. Sa Ilang minuto yan? Yun nga po ang itatanong po sana namin sa inyo. Dahil, sana, dapat pinag-usapan nyo. Opo, sana ang proposal. Time wasting kung ano pa natin pag-uusapan. Opo, sabi po niya, mga 5, sabi ko baka kakapusin po tayo, mag-10 minutes po tayo, kaya lang ang hindi po namin napagkasunduan ay ayaw po niya ng cross-examination. Dapat may cross-examination. Yun nga po, sabi niya, yun daw. Hindi po kasi pwede ka ako na malaman natin ang kredibilidad ng sinasabi ng isang tao kung hindi tayo cross. Yun po. At siguro po, nandiyan si Brother Ray. Brother Ray, nandiyan po si Brother Eli. Good evening, Brother Eli. Tulad ng napag-usapan natin kagabi, sabi ko, I come here for a friendly dialogue, hindi yung debate. No? Kasi last time nagkita ko... Last time I have seen your email, you even called it a debate, according to one of your emails. Ginawa ko yun, Brother Eli. Kaya pagdating ko dito, I'm very sorry. I do not know na ganun pala ikaw kadaling magbago. I-email mo ko, tapos sabaguhin mo. Baka ngayon ganun din ang gawin mo sa akin. Hindi. Ito dialogue lang, Brother Eli. Sige. Ilagay niyo sa screen, parang yung kanina, Brother Josel, ilagay niyo sa screen on the bottom of the screen, yung parang doon sa kanina yung sa biblically speaking, mailagay niyo yung kanyang tema, yung theme. Opo. Ito. Bibigay natin po. Sige, ang ibig mo sabihin, wala tayong cross-examination. Wala po, bale. Dahil sabi niya, mag-walk out na siya. Sabi ko naman, wala po tayong magagawa. In fact, sige, para lang siya mag-walk out, I agree na wala nang cross-examination. 10 minutes sa kanya, 10 minutes sa akin, 10 minutes sa kanya, 10 minutes ulit sa akin. Ayan, at siguro po, Brother Eli, total, yung natitira naman. Umpisa na natin. Umpisa na po natin. Yung hindi affirmative, mag-umpisa na siya. Sige. Okay. Sige po, at ngayon po ay oras. Sige, pahingi tayo ng oras. Ngayon po ay, ano dyan, Brother Joseph? 11:20. 11:20. Matatapos po si Ginoong Entila ng 11:50. Ay, 11:30. Sige po. Pwede na po kayo mag-umpisa. Good evening, kapatid. Itong doktrina na pinahinigan natin ay doktrina na itong Biblia ay this Bible cannot stand alone without the backing of apostolic tradition and the church or the church's magisterium. During the 16th century, Martin Luther proposed that there should only be the Bible, as the source of authority. Nireject niya yung authority ng Iglesia Katolika at nireject na yung authority ng apostolic tradition. Pero nung kagabi mo dun sa tingin ni Brother Eli, kunisyon ko sa kanya yung authority nitong sulat ni St. Paul sa 2 Thessalonians 2:15 na sinasabi dito, therefore, brothers, stand firm and hold fast to the traditions that you were taught either by an oral statement or by a letter of ours. So St. Paul is concluding his chapter here
o ang kanyang sulat dito, pinabilinan niya yung mga taga-Thessalonica na they should stand firm. No? They should hold fast to the traditions. Itong tradition, nilinaw niya that this is an oral tradition and this is a written tradition. Itong Biblia ay written tradition. Yung oral tradition ay tinatawag na apostolic tradition. That's why the Catholic Church always believes and always proclaims that the Bible alone could not stand. What happened to the Protestant churches was that because they believe in the Bible alone as their sole doctrine, they interpreted the Bible individually. So the result was that they have more than 28,000 churches and denominations, which which is contrary to the teaching of Jesus Christ, because Jesus Christ has established only one church. So first, Timothy chapter 3 verse 15, sinasabi ni St. Paul sa kay Timothy, "But if I should be delayed, you should know how to behave in the household of God, which is the church of the living God." So, singular lang ito. Which is the church of the living God, the pillar and the foundation of truth. So, hindi ang Bible ang pillar and foundation of truth, kundi ang Iglesia. That's why the church, the Catholic Church, compiled the Bible, and the church exercises a living magisterium or teaching authority in relation to the apostolic tradition. Ito ang proof, brothers and sisters, na ang apostolic tradition ay importante. Paano nagkaroon ng 27 books in the New Testament? Ano ang basehan dito? Kasi wala kang mababasa dito sa Biblia na there are 27 and only 27 books in the New Testament. Yun ay binasihan sa apostolic tradition. Hindi tradition ng mga tao na kumukunta sa kapangyarihan ng Diyos na sinasabi sa Matthew chapter 15 verse 3, sa Colossians 2 verse 8, at saka Mark 7:9. Kundi, this is apostolic tradition. And the church proclaimed that there are 27 and only 27 books in the New Testament. So, why do Protestants follow this? They follow this because they have no way of knowing which is the which are the inspired books, but only the Catholic Church proclaim this. Even si Martin Luther, na ama ng mga Protestante, ano yung sabi? Na without the Catholics, we have no Bible. So, ang punto ko dito, brothers and sisters, ay nabasa natin sa Biblia na ang sources of authority, 2 Thessalonians 2:15, oral tradition and written tradition, which is the Bible, and thirdly, the church, which is the pillar and the ground of truth. Example in Acts chapter 15. You cannot find in the Bible stating that circumcision is not anymore part of salvation. But it was Peter in chapter 15, verse 7, who solved the problem by saying, verse 7, after much debate had taken place, Peter got up and said to them, "My brothers, you are well aware that from early days God made a choice among you that through my mouth the Gentiles would hear the word of the gospel and believe." Kaya, in verse 12, it sinasabi dito, the whole assembly fell silent pagkatapos niyan. So, who decided that there shall be no more salvific effect of circumcision? It was the teaching authority of the church exercised by Saint Peter. So, apostolic tradition, the written scriptures, and then the church. Dito naman sa Matthew chapter 18, verse 17, 15 to 17,
sabi dito, if your brother commits a sin, tell him. If he does not listen to you, bring 2 or 3 witnesses. If he does not listen to the 2 or 3 witnesses, tell it to the church. If he does not listen to the church, then treat him as a pagan or a tax collector. What is the meaning of this? That the church is the final authority when it comes to interpretation. Hindi individual ng tao, kundi church. Anong church ito? This is the Catholic Church. Tinatawag sa pangalan na Iglesia ni Cristo, Romans chapter 16, verse 16. Pero, yung iglesia na yan ay sa Roma. Anong iglesia na yan sa Roma? That is the Catholic Church. So, Saint John, na writer ng Revelation, was buried in Ephesus. What is that place wherein Saint John is buried now? That is the place of the Catholic Church. Si Peter, Saint Peter, who is the writer of the 2 letters here in the New Testament, was buried in Rome. That's why, where is that place now? That is the Basilica of Saint Peter in Rome. Therefore, the apostles were Catholic. So sabihin mo, you cannot read from the Bible the word Catholic. But let me read to you a Greek translation of the Bible. No? Kasi yung Bible kasi, original language niya hindi Filipino, hindi Tagalog, hindi naman Espanyol. Ang original version niya ay Greek. Sa Luke chapter 4, verse 14. Tai hopes trifen po Iesus en te dunami to numatos es pen Galilean kai teme is lete Katholos. So, narinig niyo mga kapatid, Katholos tes Pire Goro Peri Auto. Ang translation niya ay ganito. Jesus returned in the power of the Spirit into the Galilee and reported and went out to the whole surrounding region about him. So the word Catholos, or in other words, Catholicos, can be inferred from that statement. Sa Matthew chapter 28, verses 19 to 20, sinasabi ni Jesus Christ, make disciples of all nations, baptizing the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, is them to observe everything that I have commanded you, and lo, I will be with you until the end of the world. So, everything, all these things, it refers to the universality of the church. Last 1 minute. Ito ang katunayan sa history. No? Ang Anglican Church was founded in 1534, Assemblies of God, founded in 1914, Iglesia ni Cristo, 1914, Baptist Church, founded by John Smith in 1609, even the Church of God by Brother Nicolas Perez was founded in 1925, ay itong ang dating daan was founded in 1975. No? So may kaguluhan ka dyan si Limitad Bulan at si kapatid ng Eli Soriano. But the fact is, historically speaking, malaman natin na ang dating daan ay nagsimula after 1975. No? Nagsimula sa founder ng Church of God, si Nicolas Perez. In other words, let me conclude this. The Bible... Time is up. Okay. Naubos na po ang 30 minutes na unang tindig ni Brother Ray. 10 minutes. Oh, 10 minutes na unang tindig ni Brother Ray. At ngayon po naman ay siyempre, si Brother Eli naman sa kanyang first stand sa negative side. Ang paksa po natin, oy, nawala. Ang paksa natin, pinag-uusapan po ang pinagagalingan daw po ng mga otoridad ng kaligtasan ay ang Biblia, ang mga apostolic tradition, at ang Katoliko o ang Iglesia Katolika ayon sa Biblia. Yan po ang paksa na inilahad ni Ginoong Ray, tila isang depensor Katoliko.